GG! Good day, everyone. So, ang ating i-discuss ngayon ay tungkol na sa stress. So, ano ba si stress? And stress, siya yung resistance, more particularly the internal resistance na nade-develop, na-experience ng material natin para i-resist kung ano man yung incoming force na ina-apply sa kanya. Okay, so may in-apply kang force sa material, si material, i-resist niyo yun. Okay? Ang tawag natin doon, stress. Ang kaibahan niya kay force, si force, ito yung ina-apply mo sa object. Okay? So, yun ang binibigay natin, binubuhat, ano pa ba? Tinutulak, okay? That's a force. Pero si stress, ito naman kung paano niya na-feel yung force na yun. Ano yung reaction, ano yung naramdaman niya dun sa binigay mo or in-apply mong force. Specifically, ano yung nafe-feel ng ating material na force per unit area. Kasi nakadepende yung stress sa kung gaano ka spread out yung force na ina-apply mo. 'Di ba? So magkaiba yung force kung ito ay naka-apply lang sa or iba yung stress na mafe-feel mo kung in-apply lang to sa maliit na area, meaning concentrated or lahat ng energy nakatutok doon sa isang particular point na yon. So imagine kung yung napakalaking force na yon ay in-apply sa isang napakalawak na field. So mahahati, di ba? So meaning si stress is very, kumbaga, napakalaki nung relationship niya sa area. Pero dahil nga, si stress ay nagre-represent na din ng force na na-experience ng isang material kada area or per unit area, meron tayong unit na sinusunod para kay stress. Siyempre, magkaiba yon sa SI or Standard or International Standard or SI system. And iba rin naman ang ginagamit kapag naka-English tayo. So sa SI, ang ginagamit nating unit dyan, madalas, dahil force per unit area, what is the unit for force? Diba naka-Newton yung force? Either Newton or kilonewton para sa SI. Kaya yan ang common na unit ni force. And for the area, ang common na unit naman is pwedeng meter square or millimeter square. So yan yung common na nagagamit natin when we are talking about forces and area. And ito rin yung ginagamit nating units when representing stress. So dahil stress is force over area or the force experienced per unit area, then the stress is pwedeng Newton per meter squared, pwedeng Newton per millimeter squared, pwedeng kilonewton per meter squared, and those particular units ay ginagamit interchangeably depende kung alin yung mas applicable sa sitwasyon. Kung ang nakuha nating sagot sa answer is napakalaki, nakamilyon, kung siya ay in terms of Pascal. Ano si Pascal? So yan ay 1 Newton per square meter. So tawag mo doon, Pascal, or equivalent siya sa isang Pascal. So kapag merong unit na Newton per meter square, pwede mo na rin siyang tawaging Pascals. Okay? So kumbaga equivalent sila. So let's say, ang nakuha mong sagot ay 1 million pascals. So napakalaki. Mas angkop na gamitin or mas okay instead na ipilit natin or gamitin yung 1 million pascal. Hindi siya mali ha, tama pa rin yun. But for the sake of mas okay na representasyon at mas hindi masakit sa mata kasi ang haba, ang daming numbers, pwede mong pasimplihin. Well, kino-convert natin ngayon into megapascal, gigapascal, whichever is applicable. So, alam naman natin na sa SI may kanya-kanyang equivalent yan, di ba? Merong kilo, mega, giga. So, kapag nasa default ka lang or nandun ka sa base, let's say yung pascals, which is the base unit ng area,
Kapag ginawa mong kilopascals, 'di ba hopefully, familiar na kayo sa conversion. So, 1,000 pascals is 1 kilopascal. And so on and so forth para kay mega and para kay gigapascals. So, nandito naman ang mga conversion. And ito ay para sa SI. Siyempre, ibang-iba to para sa English unit kasi nga hindi na siya sumusunod dun sa ginagamit na SI kasi nga magkaiba na. Ang common na ginagamit sa English units is yung pound or foot pound, a second system. Okay? And kapag forces, ang katumbas, or hindi sila equal, pero yung unit na usually ginagamit sa English is yung foot, yung pound rather, and yun na yung weight natin, yung Newton. So, yung pound, siya yung equivalent ni Newton. Not in the value, pero yung usage, kumbaga. Siya yung common. Para naman sa area, common sa English, yung foot, square foot, and yung square inch. So, makikita ninyo usually, kapag ang pinag-uusapan ay forces, nandyan yung pounds per square inch, or PSI. And kapag kailangan mo pa ng mas okay na representasyon dahil malaki ang value, ginagawa nating kilopounds. Okay, so same lang naman, pounds. So kilopounds, edi 1,000 pounds. So kilopounds per square inch. So minsan naman, naka-foot yan. So sana, sa ulado ang conversion ng foot to inch. So minsan, nagagamit din yon. So at least, for now, familiar na kayo sa units. So take note yung mga units na yan kasi makikita natin yan ng maraming beses as we go sa mga susunod pang topics. So, punta na tayo ngayon sa average normal stress in an actually loaded bar. So, nandito na tayo. Tapos na kasi tayo sa pagre-review ng mga knowledge mo sa statics. Punta na tayo sa stresses. So, dito muna tayo sa actual stress or pwede ring tawagin or mas common sa tawag na normal stress. And para maituloy ito, mag-consider muna tayo ng isang prismatic na material. So, pag sinabi nating prismatic, yung material na ito, ang kanyang cross-section or yung cross-sectional area ay constant all throughout sa kanyang length. So, kung makikita mo dito sa figure, meron tayong material and constant nga yung area, di ba? And by default, sa mga problems, so unless otherwise stated, hindi na kailangang sabihin explicitly, automatic na may intindihan natin or magigets natin na yung sinasabing material sa atin ay prismatic. Ano ba ang importansya nun? So kapag prismatic kasi, yung deformation, when we say deformation, imagine yung isang bagay, kapag in-applyan mo ng force, sige doon na tayo sa madaling ma-visualize, yung clay, di ba? Yung clay. Pag sinabing deform, pag inipit mo yun, pinitpit mo, magde-deform. Mag-change ng shape. So para sa mga material na prismatic, yung deformation niya ay constant kapag constant yung cross-section. Ito ay hindi lagi, pero ina-assume natin na magde-deform uniformly yung material if constant yung cross-section. So, hindi naman 100%, depende pa rin sa material. Pero for our analysis, at least dito, ina-assume na natin na siya ay magiging constant. So, importante yung part na yun. Yung deformation ay constant all throughout the whole section. So, tatandaan natin yung characteristic na yan ng ating material. Meron din tayong homogeneous and isotropic materials wherein those kinds of materials, sila naman yung may same na physical and mechanical properties. So, hindi na natin iisa-isahin kung ano yung physical and mechanical properties ng material. Pwede nating i-research yan. Pero, iilan sa mga properties na yon, yung melting point, yung density, and so on. Marami pa yan. Pero, ang gusto lang nating
i-point out is here, ina-assume na natin or ina-approximate natin, so hindi naman 100%, approximation para mapasimple yung pag-a-analyze. Ina-approximate na natin na yung material natin ay homogeneous and isotropic. So pag sinabi namang isotropic, kasi homogeneous kasi same yung physical and mechanical characteristics or properties. Si isotropic naman, same yung property niya in all direction. Importante to kasi imagine mo ang isang cake. So yung cake, hindi yan homogeneous, hindi rin isotropic. Kaya kapag in-applyan mo ng force sa isang gilid, pwedeng malambot yun, sa kabila, medyo matigas, may hirapan tayong isolve yung mga stresses doon. Kasi hindi nagbe-behave ng pare-parehas yung mga parts ng cake. And yun ang dahilan, kaya hindi siya, ito naman ay kasi natin, hindi siya pwedeng gamiting material sa pagbibuild. And on the other hand, ito rin yung dahilan kung bakit si steel naman, yung gustong-gusto mong gamitin na material sa structure natin. Dahil homogeneous siya and isotropic, meaning yung behavior niya kaya nating i-predict. Importante yon kapag nagde-design tayo. Ayaw natin na yung ginagamit nating material, hindi natin alam yung gagawin or yung mangyayari sa kanya. Paano tayo magde-design? Hindi nga natin ma-predict yung nangyayari. So sa engineering, importante yung prediction. Okay, pero hindi tayo nanghuhula. Pinipredict natin, sinosolve natin. Kaya gagamit tayo ng material na madaling i-predict yung mangyayari. Si steel yun. So, si steel kasi, yung na-approximate na natin, pero ito naman ay totoo talaga. Hindi lang kasi 100% kaya approximate. So, malaki or sabihin na natin 99.9%, homogeneous siya and isotropic. So, pwede siyang gamitin material. So, kapag na-deform, halimbawa, dito sa part na to, nag-deform si steel ng 1 mm dahil nag-apply tayo ng 10 kilonewton. Ina-expect natin na kapag ginawa mo yun doon sa kabilang side, same lang yung mangyayari. Ba? Yun ang importanteng part dito. So, kahit na iba pa to, halimbawa, pinalitan mo na ng material, nagpalit ka na kasi naubos na yung, napitpit na to lahat, kaka-testing mo sa laboratory. Naghanap ka ng bagong steel. Same material, steel pa din, pero bago na. Kapag in-applyan mo siya ng force ulit, sure tayo na yun pa rin yung magiging deformation. Yun pa rin yung may experience na stress. Yung strain, pare-parehas. Okay? Kaya gusto natin or importante yan. So, with this in place, okay, so importante yung mga properties niyan, tatandaan nyo yan. With this in place, kung gusto natin makuha ang stress ng ating material, so introduction lang yung kanina, ito talaga yung formula na gagamitin natin. So stress, or yung average stress ng material, considering na siya ay prismatic, siya ay homogeneous, and siya ay isotropic, yung average normal stress ay pwede mong isolve using this formula, P over A. So, sa mga problems naman natin, usually, by default, prismatic yung material, homogeneous, and isotropic yan. So, by default, yun ang ating ina-assume. So, ano si P? Ito na yung internal resultant, importante itong part na to, normal force. So, by observation, makikita mo na ang direction ni P, yan, siya ay normal, di ba? With respect to the cross-sectional area. So, dito, kapag yan ang ginamit mong force, normal force, edi normal stress ang makukuha natin. Okay? Perpendicular siya sa cross-sectional area. And at the same time, yung area naman na gagamitin mo, edi yung area or cross-sectional area kung saan mo gustong ipahanap yung stress. Meaning, dito yon sa part na yun. Okay? Usually, dyan yun pinapakuha na stress. So, at this point, ang goal mo lang sa problem, mahanap yung force sa kung saang area yung pinapahanapan mo ng stress, and then divide mo yung area na yon. You'll get the normal stress. Okay?
So, yan yun basically. And before tayo mag-solve ng problem, punta na rin tayo dun sa shear. So, si shear and si normal stress kasi is almost the same lang naman yung formula niyan. Iniba yung letters, but in essence, same lang sila. So, bago tayo mag-solve ng mga problems, i-laid out na natin kung ano si normal and shear. So, sa force mechanics, alam mo na magkaiba ang direction ni normal and the shear. Okay? So, si normal, siya ay perpendicular. And kapag shear naman, basically, kung ano yung area na kinoconsider mo, parallel siya doon. For example, or consider mo yung figure na to, you have a force F going down to this rectangular parallelepiped dito. Or sabihin na nating ice block or steel block. Dito. And obviously, dahil may hindi siya naka-fix doon sa magkabilang side, nakita naman natin, para lang siyang iniipit nitong dalawang bricks or steel na to. Iniipit lang siya para hindi siya bumagsak. Nakaka-experience ngayon siya ng stress or specifically shear stress. Alin doon? Ito, yung gilid niya. Yan. So by observation, sana napansin mo na yung area, yan, ito, and yung force, parallel. So hopefully obvious yung difference niya kay normal force. And napaka-importante na mapansin mo agad kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? So sa part na to, shear yan. Shear ang na-experience niya. And sa mga problem, baka maisip mo, kapag shear lang yung nandito, shear lang talaga yung pwede niya ma-experience. No. So, sa mga cross-sectional area natin, possible na ma-experience niya yung shear, yung normal force, and yung moment stress simultaneously. Just how like nung nag-solve tayo previously ng mga internal resultant loadings, tatlo yung nandoon, 'di ba? Tatlo yung forces, dalawang force, isang moment yung nandoon. At the same time, kung stress naman ang pag-uusapan, possible din na tatlo yung ma-experience niya. Pero, yung property na gagamitin mo, for example, dito sa stress, yung area na to, same lang. Okay? So, kung ano yung area na yon na pinagkukuhaan mo ng stress, siya yung gagamitin. Pero yung gagamitin mong force, dun tayo magkakaiba ngayon. Okay? So, sa pagkuha ng average shear stress, syempre, hahanapin mo muna kung saang part yung pinapakuhaan ng stress. Kunin mo yung area ng part na yon, kunin mo yung shear, divide mo. Okay? So, that is your shear stress. So, average shear stress, kasi the same concept dun sa nauna, dahil prismatic yung ang ating material, we are expected or expecting na kahit saang part ng ating material, the shear stress is the same, given, syempre, na same din yung force. Okay? Kasi yung area, gets na same na yung area, di ba? So, kung same naman ang force, hindi dapat same din yung shear stress. So, itong ginagamit mong variable, that's tau, or yung parang t. So, importante din yan, tandaan nyo yung mukha. And para naman sa normal force, yun yung sigma. Yan. So, dito, pinakita lang dito kung paano yung possible orientation ng ating shear. Okay? So, kahit nakahiga pa yan, nakatayo yung area mo, basta shear ang pinag-uusapan, it should be parallel. Okay? So, parallel lang ang i-consider natin. So, that's your shear stress. So, dito tayo mag-i-stack up ng ating knowledge sa mga problems na sinasolve natin. So, tatandaan niyo ang formula na yan, ha? So, dalawa pa lang to. Dalawa, basic pa. So, mag-solve na tayo ng sample problem. Okay? So, we have lots of problems here. So, di natin sure kung mauubos. So, may meetings pa naman tayo sa susunod. Okay, hindi pa pala tayo mag-solve. Meron pa pala akong nakalimutan. Ito. Yan, dito pa pala.
Ayan, so maximum average normal stress. So kanina, pinag-usapan natin si normal and si shear stress, sabi natin across the cross section, same lang. Pare-parehas lang. Also considering na same lang naman yung force, same lang naman yung area. So kapag ganon, constant na all throughout yung stress natin. Pero, merong ilang problems or sometimes, hindi constant, hindi pare-parehas yung force na na-experience ng ating section. So, dito na lang, for example, dito, obviously, pare-parehas yung force, P. Pero may possibility din na hindi if naglagay ka pa ng force dito. Yan. Okay? So, later on, magsasolve tayo ng problem na may ganon. And then, makikita mo kung paano naging magkaiba yung force na na-experience. So, kung every section ay magkakaiba na yung force, then obviously, magiging iba na din yung mga stresses na na-experience niya. Also, if ever na same naman ang force, pero nag-iba naman yung area, which sometimes nangyayari din, area yung iba, di obviously, mag-iiba din yung stress. Okay, so sa may mga problems na ganon, so importante na makapag-solve din kayo ng ganong klase ng problems. So wag nating paliitin yung ating point of view. So maraming possible na lumabas. So kapag ganun pala, ang pwede mong gawin is i-plot yung mga forces para makita mo kung paano siya nagbabago across the section. Ganun din sa area. So pwedeng ganun. So, ang tawag natin doon, normal force or axial force diagram. Pero hindi naman ito required. Ito ay kung ito yung nakakatulong sa'yo na gawin yon, yung normal force diagram. So, let's see kung maituturo siya. Okay, so ito kasing force diagram na to, what we do is, across the section, yan, ginagraph natin kung paano nagbabago yung stress. Okay, so meaning, apart from knowing kung paano siya sinusulat, yung numbers, kapag siya ay binisualize mo kasi, so for sure nakakatulong yung mga visualization para maka-arrive tayo sa tamang sagot. So if it helps you to visualize the force or how the force is changing, then pwede yun. Okay, so anyways, kapag kung sakali lang magkaiba nga yung area and stress, ay yung force, di automatically mag-iiba yung stress. And if ever lang din na pinapahanap yung maximum stress, then you can also plot or use yung plots na ginamit mo sa force and sa area para makuha yung maximum stress. So, pwede ka mag-trial and error, pero sa mga advanced students or advanced na yung natutunan, hindi mo naman na need idaan pa yan sa mga mabubuting usapan. Pwede mo na yung idiretso sa santong paspasan kung kaya mong gawin. Pero, i-discuss mo na din, or discuss na din natin, yung sign convention natin. Kapag ganun kasi yung nangyari, may mga times na nire-require yung sign convention, meaning, may possibility na yung stress na na-experience dito ay hindi pure tension, hindi pure compression. Paano yun, sir? So, depende sa application ng forces. So, like I have said, pwede magkaroon ng force applied dito. Sa gitna. So, hindi na constant yung force. Kung ganun pala yung nangyari, merong possibility. Ay, hindi naman lagi, hindi rin minsan. May possibility, let's say, dito sa taas, naka-compression. Sa baba, naka-tension. Magkakaiba, di ba? Magkakaiba yung effect. So, importante na magkaroon tayo ng sign convention para kapag nakita mo yung sagot, okay, negative. Ano to? Alam na agad kung anong klase siya ng stress. Kasi yung normal stress, pwede siyang maging tensile,
ibig sabihin, gumamit ng tension force. Pwede ring maging compressive stress, ibig sabihin, gumamit ng compression force. So, yung normal, pwede pa pala maging dalawa yan. Dalawang type. Isang due to the tension force, isang due to compression force. So, tensile and compressive stress yung tawag natin. So, kung ganon, ito ang convention natin. Positive daw ang ating force P if tension. So, tatandaan mo yan, ha? Positive. Positive if tension. And negative if compression. So, yun na naman. Negative if it causes compression. Okay? So, kung mapapansin nyo yan, or may nakita kayo, baka sabihin nyo dahil yan sa free body diagram, kaya may positive, negative. So, magkakamali kayo. So, tandaan nyo to, ha? Positive kapag tension, negative if it causes compression. Hindi naman to lagi yung magagamit. So, nagagamit lang yan kapag yung problem is specifically hindi constant yung force and yung area. So, note mo yung part na yan. So, hindi siya laging gagamitin. Gagamitin lang natin kapag hindi constant yung force or hindi constant yung area, pero specific to kapag hindi constant yung force. Kasi nga, kapag hindi pare-parehas yung force, doon possible na hindi rin pare-parehas yung magiging effect. Pwedeng maging tension, pwede maging compression, yung na-experience ng material natin. So, makikita natin yan sa pag-solve or kapag nag-solve na tayo ng problem. Okay? So, sa pag-a-analyze, diretso tayo sa procedure for analysis. Kapag tayo ay nag-a-analyze, kung ang pinapahanap ay shear or normal, actually halos same lang naman yung analysis, maliban dun sa part na yung force na gagamitin mo, obviously, normal, para sa normal stress, and shear para sa shear stress. Pero, ang gagawin mo syempre, before you can actually find those stresses, if hindi pa given yung force, di kukunin mo muna si force. And marunong ka na nun, di ba? Na-discuss na natin yan previously kung paano kumuha ng mga forces or internal loadings. So, meron tatlo. Merong moment doon. Pero dahil wala pa naman tayo sa mga moment na part, doon muna tayo sa stresses or sa normal force and sa shear force. So, kukunin mo yung forces na yon using yung mga na-discuss natin previously. And kapag nakuha mo na yon, you simply divide the area. Okay? Simple, right? Madali. Okay, sana nadadalian na kayo by the thought of paano siya kinukuha. Kunin mo yung internal loadings, divide mo yung area, tapos, di ba? Pero importante din na mapakita mo kung siya ba ay push or pull. So, ito naman ay nakadepende lang kung siya ay tension or compression. So, iti-check mo na lang dun sa free body diagram mo. Okay? So, kapag pahila, alam mo na. Kapag patulak, alam mo na din kung ano yung klase ng stress yun. So, nakadepende yan sa force. Okay? So, we will be solving our problem na. So, punta tayo sa sample problems. Ayan. Okay, ito yung una. So, ang problem, mayroon tayong bar na constant yung width and yung thickness. Kunin daw natin yung normal stress or yung average normal stress sa bar kung subjected sa loading na nandito sa figure natin. So, maximum ang pinapakuha sa'yo. Maximum. Kapag ganito yung problem, so, pwede mong gawin, syempre, identify muna ang area. Okay? So, hindi naman ito required na first step, pero kung pwede mong gawin yun, so, check mo muna kung ano yung area. Sabi, constant daw yung width and thickness. So, basically, constant yung area. And given ay width and thickness, meaning siya ay rectangular. Nakaganon na, rectangle. So, width is 10 mm.
Thickness is 35 mm. So, pwede rin baliktad yung pagkakadrawing ko. Baka nakahiga pala. Pero ang importante, ito yung area. Okay? Rectangular. So, para mahanap ang maximum, kailangan nating mahanap yung maximum force. Maximum force. Kasi constant yung area. So, force lang yung pwede maging iba. And based on the figure, you can see na may 12 dito sa left, sa kabila ay 22. Sa C, may nag-act na dalawang 4. In total, 8 kN. Sa kabila naman ay 18. Or in total, ito ay 9 plus 9. And, yes, 18 nga. 18. So, kung ganito ang given, ang gagawin mo dito para mahanap yung maximum force is imbes na kunin mo siya as a whole. Okay? So, kasi kapag ikaw ay nag-summation ng force dito, horizontal, horizontal lang naman lahat ng forces, di ba? So, baka kasi maisip mo, sir, pwede pa ako mag-summation ng forces horizontal? Yes, pwede. Di ba? Kapag nag-summation ka ng forces horizontal, which is pwede mong gawin as a first step, kasi wala pong reaction dito. Okay? Walang reaction dyan. Kapag nag-summation ka ng forces horizontal sa buong section, mapapansin mo na equal tong dalawang to. Meaning, yung summation ng forces sa horizontal ay 0. Okay? Kapag lahat ng papuntang left, i-minus mo sa papuntang right, 0 ang magiging sagot dyan. Bakit? Again, required na yung net force natin ay equal sa 0. Kasi kapag yung buong system mo ay hindi equal sa 0 ang net force, by Newton's law, kapag dinivide mo sa mass yan, magkaka-acceleration. So, automatic lahat to, pag pinag-plus minus natin, 0 ang lalabas dyan. Pero hindi naman tayo concerned doon. So, gusto ko lang i-point out, pero ang gusto nating malaman is the stress. So, ibig sabihin, nasa loob. Okay, nasa loob pala. Internal yung kailangan natin. And specifically, normal stress, so yung normal force internally. Hindi binanggit kung nasaan yon, so tayo ang maghahanap. Ngayon, saan tayo maghahanap? Anong gagawin? Magkakat. So, balikan mo yung ginawa natin last week. Saan tayo or paano ba natin kinukuha ang normal force that time? Nagkakat tayo. So, dati, sinasabi kung saan magkakat. Dito, sa problem na to, hindi sinabi kasi nga tayo ang maghahanap kung nasaan yung maximum. So, for this one, pwede ka mag-cut kahit saan. Dito, ay, mali naman. Okay. Dito, dito. Tatlo. Actually, pwede pa dito. Kahit saan dyan. Yan. Yan. Kaso, sobrang dami nun. Diba? Hindi pwedeng ganun. Lahat mag-cut ka na lang sa kung saan-saan. I mean, pwede mo siyang gawin, pero physically impossible dahil limited lang yung time natin. So, pipilit ka lang ng mga point na pwede nating sabihing decisive. Uy, decisive. So, kapag nag-cut ka dito, okay, sa part na tayo, yan, may arrow. Di ba pag nag-cut tayo, dalawang free body diagram yung makikita natin? Yes, dalawa, di ba? So, isang nasa left, isang nasa right, of course. Okay, so yung left and right free body diagram, yung pwede nating i-consider. So, dalawa. And kapag ganun ang nangyari, so okay lang naman yun, walang problema. So, kapag nag-cut ka dito, either yung nasa left or nasa right ang i-consider mo, okay lang. Parehas lang yon. So, imagine natin, mag-cut tayo dito sa una. Let's say, tawagin mong point 1 to. Yan. Nag-cut tayo sa point 1. And ito hindi na natin pahihirapan ang mga buhay-buhay ninyo. Dito na tayo sa papuntang left kasi 12 lang yung nandyan.
Pero kahit naman i-try nyo sa right, same lang naman yung lalabas dyan. 12 din. Okay? So, malino tayo dun ha. So, kahit i-check mo yan, 12 din naman lalabas dun. So, ikat natin. Ito na yung section. Meron tayong naka-apply na force. 12. And ito ha, hindi mo na kailangan pang ilagay yung shear and yung moment. Kasi obvious naman, wala pong shear at moment dito. Dahil horizontal lang naman yung naka-apply. So, isa lang po yung magre-resist dito. Tama? Ito lang. Yan. Tawagin nating normal force sa point 1. Normal sa point 1. Or pwede natin tawagin normal force sa AB. Or bakit AB? Kasi yung cut ay in between A and B. Diba? So, kahit mag-cut ka dito sa part na to, parehas lang naman yung lalabas dyan. Okay, sana na-imagine, mapagitna, mapagilid, dito sa bandang dito, kahit dito, same lang yung lalabas doon. Sana ma-imagine mo, okay? Parehas lang. And hindi mo na need pang isa-isahin yung tatlong equation natin sa equilibrium dahil obviously equal sila. Diba? So, yung normal force sa AB is 12 and importante itong part na to, siya ay naka-tension. Diba? Obviously, naka-tension away from the cross-sectional area. So, meaning, sa bandang AB, yung force or yung normal force dyan ay 12. Okay? Pero hindi pa to ang sagot or hindi pa to ang gagamitin nating force dahil ang gusto nating makuha ay maximum. So, kukunin naman natin yung sa kasunod. Tapos yung sa kasunod. And, i-compare natin yung forces. So, lagyan natin ito ay at AB. Okay. At AB. Punta tayo sa at. Saan tayo magka-cut? Dito. Ayan. Lagyan natin at BC. Hindi ibig sabihin na at BC. Nasa BC lang tayo ha. Ang gusto ko lang, ang ibig sabihin nitong at na to is dun tayo nag-cut. Palta na nga natin. Cut at AB. Cut at BC. Cut tayo kay BC. Mapa left or mapa right man yung gagamitin nating equation, okay lang. Yan. Okay lang naman. Walang problema. Same lang yung sagot na makukuha mo doon. So, kay BC na tayo. Cut kay BC, tapos yung nasa left. So, you can try yung papuntang right kung may time ka. Makikita mo naman na same yung sagot. Yan. Para sa world peace. So, lalagyan mo dyan. And, lagyan natin ng design kasi meron pang coin doon nakalagay sa part na yun. Lagyan natin yung coin. Yun. Tayo dyan. Yan. Tapos, diretso pa natin. Bakit naman mag-drawing na ito? Oo, kaya ako nag-instruct. Kaya ako nag-CE. Bakit naman mag-drawing? Lagyan mo doon. Oh. Yan. Tapos may butas. Ay, tapos may lubid doon. Parang hindi lubid. So, hayaan natin to. So, nasaan yung forces? Meron dito sa 9. Yan. Makaka-copyright tayo dito eh. Sila si 12. Yun. May 12. May 9. 9 ba? Yes, may 9. May 9. So, kilonewton ang unit lahat dyan. Basic, di ba? And, nag-cut tayo kay BC dito sa part na to. Yan, dito. Iyon. Hindi kayo mabuti. Pag malampasan ka lang isang sinabi ni Sir, wala na. So, nandito yung reaction. So, tawagin nating normal at BC. Okay? And ito naman, no-brainer to. So, summation na tayo ng forces sa horizontal or sa X. So, left to the right. So, 12 plus 9 plus 9 is equal to normal force sa BC. Natin, 12 plus 9 plus 9. 30. Okay? So, 30 kilonewton and in tension. Diba? Tension din. Wala tayong problema. Okay, wala tayong prob 5. 30 kilonewton and yes, mas malaki siya sa cut sa BC. Eh di ibig sabihin, mas mataas yung stress sa BC. Mas mataas yung force eh. So, mas mataas ang stress.
Next naman tayo, punta tayo sa CD. So, hindi pa final, hindi pa tayo sure kung si BC ba yung tama. So, punta tayo sa CD. So, cut tayo sa CD. So, cut, dito na lang. So, cut at CD. So, wag na tong mahaba ha. Wag na yung papuntang left. Dito, papuntang right naman tayo. Kasi, obviously, mas konti doon. Isa lang yung first na, yung lubid lang. So, same naman yung lalabas dyan. Again, binibigyan ko kayo ng chance na mag-explore. Mas maiintindihan nyo kung i-explore nyo yung bagay-bagay. So, binabanggit ko na yung gagawin nyo. Gagawin nyo na lang. Makinig kayo pag may sinasabi instructor nyo. So, lagyan nyo to. Ito na yung free body diagram. Nag-cut ka sa CD. Okay? So, nandito yung lubid. Lagyan natin yung force. 22 kilonewton. Okay? Ito na yun ha. Wala nang iba. Ito. Cut ka din. Papuntang left. Tayo dyan. So, nandito yung normal force. Tawagin mong normal force sa CD. And ito na. Wala na to. Finish na to. Obviously, 22 rin yan. Okay? And tension. Hindi ko na pagagandahin pa kasi kitang-kita naman yung nangyayari. And from here, we can conclude that the maximum is 30. Okay? 20 lang sa CD, 30 dun sa BC. So, ang nangyayari dito, kung susumahin, mula sa A hanggang sa B, yung force na experience nitong material natin, mula dito hanggang doon, ay 12 kilonewton lang. Mula sa C hanggang D, ang na-experience niya ay 22 kilonewton lang. And mula naman sa B hanggang C, which is nandoon yung maximum, is 30 kilonewton. So, ito yung certain instance na kung saan hindi constant yung force na applied and experienced by our material. So, kapag ganon, necessary na mag-cut ka ng iba't ibang section and i-check mo isa-isa nasaan doon yung maximum. So, hindi ka basta mag-a-assume na nasa gitna. Ha? So, hindi ganun nag-work yun. So, i-check mo. Hindi naman kayo babaldahin sa problems. So, nandyan yan. Hanapin nyo lang. And kapag napili mo na, punta ka na doon sa pinapahanap. Sabi, stress, sigma, is force over area. May force tayo, di ba? So, 30 kilonewton. Okay, kilonewton over the area, which is rectangular. So, 35 times 10 mm. So, 35 times 10 mm. Dahil dalawang mm na pinag-multiply, mm squared. So, this should be equal to 30 over 35 times 10. So, 0.0857 kilonewton per mm squared. Or, this is 0.0857 GPa or gigapascals. Okay? So, kanina sabi natin 1 Newton per meter squared. So, 1 Newton per square meter, ito ay Pascal. Okay? Sige, isa-isahin na natin lahat ng units na ginagamit usually sa stress or sa pressure, sa stress. 1 kilonewton per meter square, ito naman ay 1 kilopascal. And si Pascal and kilopascal may relationship yan, di ba? So, 1,000 pascals is 1 kilopascal. So, related yan dito. Kasi, kung papansinin mo, yung numerator lang ang nagbago ng units. Okay, so ikaw na yung hahayaan kung mag-explore niyan. Pero, importante na ito ay maintindihan mo na nga ngayon pa lang. Dahil ang concept ng stress and ng pressure ay gamit yan hanggang sa board exam. So, i-observe mo na yung units. Sana hindi ka na malito. And kung nalilito ka pa, hindi yan magandang pangitain.
So, wag ka nang malito. Aralin mo. Next, 1 kilonewton or 1 newton muna. Isa-isa lang. May ng kalaban. So, 1 newton over mm square. Di ba? May mm na area din. Ito naman ay 1 megapascal or 1 MPa. Makikita mo tong mga units na to, kaya ako sinasabi na. And 1 kilonewton per mm square, ito naman ay 1 gigapascals. So si kPa, PA, MPa at GPa, alam mo na ang conversion factors niyan. Times 1,000 times 1,000 lang yan. So, here are the units and hopefully ma-familiarize ka dyan at matandaan mo. Anyways, balik tayo sa problem. Kilonewton per mm square is naka-GPa yan. Pero obviously, or kung hindi man obvious, hindi appropriate or hindi si Google, si gigapascal ang pinaka the best na unit na gamitin as our final answer. Okay, hindi siya magandang representasyon. So dahil medyo maliit yung magiging sagot kay GPa, naka-decimal, naka 0.0 something pa, gagawin mo ngayong megapascal. Okay? So para maging megapascal, again, times mo lang sa 10 raised to 3. Kasi, so 1 gigapascal is equivalent to 1,000 megapascals. So multiply mo sa 10 raised to 3 para maging megapascals or simplifying, that is 85.71 megapascals. Okay? So that is your final answer. I-box mo yan. And always box your final answer. And magbasa ng directions sa test papers. So, ito na yung final answer and ito na rin yung maximum stress. So, pwede mong ilagay na sigma max. Ayan. Kasi siya yung maximum stress. So, this is your final answer for the first example. Punta tayo sa kasunod na example. So, ito yon. Sabi dyan, meron tayong 80 kilogram lump. So, this is your lump. And siya ay sinusuportahan nung rods na AB and nung rod na BC. So, si AB ay merong diameter na 10 mm and si BC ay may diameter na 8. So, alamin natin ang average normal stress sa bawat rod. Okay? So, average normal stress sa bawat rod. So, rod AB and rod BC. So, dahil stress ang pinag-uusapan, kailangan mo ng area. So, si AB daw, ito, ang diameter ay 10. Diameter ang given, and the rod yan, di ba, ang rod, ang cross-section ng circle. So, meaning, ang areang sinasabi or tinutukoy dito is yung area ng circle or yung area ng rod. And si BC naman, ang diameter is 8. So, yung area yung pinapa-consider kay BC is yung area niya, which is circular din naman. So, area ng circle. So, pwede mo nang kunin actually yung areas ng dalawang to. Okay? So, diretso na natin. Pwedeng mamaya, pero ngayon na. So, area ni AB, which is merong diameter na 10. So, pwede mong ilagay as pi over 4 d squared, right? That's how you solve for area using diameter. So, recall mo na yan. So, 0.25 pi or yung pi over 4, diameter is 10 squared. And simplifying, so simplify natin, 10 squared. This is 25 pi. Okay, so lagyan mo lang, 25 pi. For the area of BC naman, using the same concept, 8 naman ang diameter. So, 0.25 pi times 8 squared. So, this is 16 pi. Ang unit ay square mm. So, pwede mo niyang hayaan sa ngayon. Dahil stress ang pinapahanap, kunin mo na yung force.
Specifically, ang force na kailangan natin is yung force kay AB and force na nag-act kay BC. Okay? Yung normal force. Importante yung part na yan. Normal force. So, dahil normal force ang pinapahanap, ano ang gagawin? Mag-drawing tayo ng free body diagram. Okay? So, mag-drawing ka ng free body diagram. So, lagay tayo. Ito yung B. Okay? So, nandito, pababa yung lump. Diba? Yung lump, ito. So, pababa to. Kasi gravity yung, kumbaga yung weight niyan, naka-anchor sa gravity natin. So, pababa din. So, this is, or the weight should be 80 times 9.81. So, bakit necessary? Dahil mass lang yung given sa atin, naka-kilogram. And we are needing or ang kailangan natin ay force. And ang unit ni force ay naka-Newton. So, para maging Newton, ang isang mass or yung isang mass para maging force, kailangan mo ng acceleration. And yung mass, if we are talking about the mass of an object which is nakasuspend, nakalutang basically sa air, yung force niyan is its weight. So, mass and weight are two different things. So, yung weight is yung mass times gravity. So, this should be equal to 80 times 10.81. 784.8 Newton. Okay, so Newton. Kilogram times meter per second squared is Newton. And at point B, merong dalawang rod na naka-attach, di ba? Yung AB and yung BC. We can draw those two. This is AB. This is BC. So, tawagin nating, sige, force BC. Ito naman ay force AB. Nilalagyan ko na ng force kasi meron ding area. So, baka pag ginawa nating AB lang or BC lang, magkalituhan tayo. So, in-indicate ko na siya ay force. Force AB and force BC. Lagay mo na din na meron tayong, well, angle. Okay, so for BC, this is a 3-4-5 triangle. Tama? 4 ang horizontal. And para naman kay AB, we have a 60-degree angle naka-reference sa horizontal. So, lagay natin naka-reference sa horizontal. Horizontal. So, 60 degrees. Okay? Now, with our free body diagram in place, pwede mo nang kunin si force. Pero baka magtaka ka, sir, di ba po internal reaction ang kailangan natin? Yes, internal reaction. So, bakit hindi po tayo nag-section? So, dito kasi, normal force ang kailangan natin. And si normal force, siya ay perpendicular sa area. Okay? So, for this particular type of problem, na normal stress ang pinapahanap, pwede ka nang dumiretso sa method of joints. Kasi method of joints ang ginawa natin dito, di ba? Nasa joint B tayo. Meaning, pagka-cut natin dyan or pagkuha natin ng method of joints, na-expose si force AB. Now, hopefully napansin mo that by observation, walang magic dito. Nasaan ang cross-section ng Brad? Di ba ito? Pag ganun. Basically, yung force na to, yung AB and yung BC, these two are perpendicular actually dun sa area, sa cross-sectional area. And kahit naman na gawin mo yung ginawa natin last time na mag-section ka, ito pa rin naman yung lalabas. Okay? Siya din yun.
wala nang iba. Okay? So, we are basically expediting o pinapabilis natin yung solving natin by immediately going to joint B. So, punta ka kaagad kay joint B, kunin mo yung force AB and BC. So, sa mga problems na ganito, ito talaga yung usual course of action. Kunin mo yung axial force. Again, or kung hindi pa alam, si normal force and si axial force, they are interchangeable. So, halos same sila ng definition, same sila ng effect sa material. Na-imagine mo ba yung direction ng axial force? Yung sa statics, yung compression and tension. Diba? Yung sa trusses, kapag kumukuha ka ng method of joints, tension and compression. Di ba ganun din si normal? Yes, they are actually the same. So, interchangeable yung term. So, kapag normal stress ang pinapakuha, pwedeng gawin mo yung way ng pagkuha mo ng axial force. Okay? So, they are the same. So, iba naman na siya kapag shear. So, medyo iiba na yung ikot ng mundo mo kapag may involved na shear. Pero kung normal force, like this one, so kalmahan muna natin. Pwede pa yung method of joints na ginagawa natin. Okay? Pero later on, magiging useful talaga yung ginawa natin last time. Yung kumuha tayo ng tatlo. Yung normal, shear, and moment. So, magiging useful yun. Kalmahan mo lang. Dito muna tayo. So, here, we just need to solve for the internal reactions or the axial forces sa AB sa BC. And dahil method of joints yan, pwede tayong mag-summation ng forces sa saan? Sa Y muna. Summation of forces sa Y. Upward is equal to the downward forces. Okay? So we have two upward forces, which are the vertical components. Yung mga vertical components na AB and the BC ay pataas. So, lagyan natin. Force AB, the vertical component is sine 60. Tama? So, sana marunong ka na doon. 60 degree yung angle. So, the opposite should be sine 60. Plus, force BC, which the vertical component ay 3:5. So, 3:5. Wala na. Equate natin sa pababa. 784.8 Newton. Lagyan mo na. Yan. 0.8 Newton. So, here, we have two unknowns and that's okay. Kahit mag-summation ka ng forces horizontal, dalawa pa rin naman ng unknown, di ba? Wala tayong magagawa. Hayaan mo lang. So, next, summation tayo ng forces horizontal. Or summation of forces sa X. Okay? You can call it whatever you want. Yan. So, papuntang left is the force AB. Itong 784.8, wala nang effect yan kasi pababa siya. Doon tayo sa dalawa. Focus. So, force AB with its component being cosine 60 and equal yan sa force BC with its component 4/5. Right? 4/5. So, 4/5. So, dito, makikita mo na meron kang two equations to unknown. Marami kang way para ma-solve tong dalawang to, di ba? Merong calculator technique using mode 5.1, pero hindi yun ang ituturo ko. Doon tayo sa basic muna. So, you can learn that, pero yun kasi yung mga pang later on years pa. Sa ngayon, mas magbe-benefit kayo kung matutunan nyo yung concept. Okay? Yung shortcut naman ay late, matututunan nyo yun. So, hopefully, kung pwede naman, kung inyong mararapatin, aralin muna ninyo yung concept. Okay? Para din yun sa inyo. Para mas matuto kayo. So, here, algebra tayo. Hindi tayo mag-shortcut. Isolate natin si FBC. Okay? Either si FBC or si FAB. So, si FBC ang i-isolate natin. So, lipat natin si 5/4 dun sa kabila, meaning, multiply natin both side by 5/4. So, itong part na to, makakancel. Lilipat yung 5/4 dun sa left side. Okay, force AB. So, you will have 5/4
cosine 60 ni force AB and siya ay equal sa force BC. Okay? So, anong gagawin natin? Yung force BC na to, and equivalent siya doon sa value na to. And itong value na to, ipapalit natin doon. Yun, nakita mo yun. Okay? So, meaning, ito ang mangyayari. So, substitute natin sa equation for Fy. Okay? Ito, substitute mo doon. Baka magulat ka sa nangyari, ha? Ito, substitute natin doon kay FBC. So, it should become, lagyan ko ng arrow. So, force AB sine 60 plus. Yung FBC, papalitan natin 5/4 cosine 60 FAB times 3/5 equals to 784.8. Okay? Simplify natin to. Kasi nga, medyo marami nangyayari. Tanggalin mo yung 5. Tama? Pwede ma-cancel to. Yun. Nasa numerator, nasa denominator yung isa. So, simplifying, you will have sine 60. Bakit iba ang kulay? Sige. Ng force AB plus 3/4. So, 3/4. Tingnan nyo yung nangyari, ha? 3/4. Yan. 3/4. Nakasin yung 5. Cosine 60 ng force AB. This is equal to 784.8. So, at this point, pwede mong i-shift solve to. Or mas magandang i-algebra. Pero may makukuha ka ng force AB dyan. So, what is force AB? So, si force AB will be 784.8 divided by sine 60 plus 3/4 ng cosine 60. So, it is equivalent to 632.4. 632.4 Newton. And para naman makuha si force BC, gamitin mo yun. Ito. Yan. Okay? May value ka na ng force AB, di ba? So, dito mo na ilagay. Force BC is equal to 5/4 cosine 60 no force AB. So, may force AB na tayo and it should become or it should be equal to alpha A or force AB cosine 60 times 5/4. So, 395.24. So, 395.24. Okay, so lagyan pala natin 62.38. Yan. So, sa exams, wag po tayo mag-round off, ha? So, for practice to, kaya ako nag-round off para hindi marami ang tinatype ko. So, you have these forces ng AB and BC and guys, okay na yan. May forces ka na. May area ka na. Tama? You know. So, pwede mo na kunin ang stresses. Let's go sa stress kay AB, which is force AB over area ni AB. So, 632.38 Newton over area ni AB, which is 25 pi mm squared. Mm squared, and this should be equal to so, wait lang, ha? 8.05 Newton per mm square or 8.05 megapascals. Okay, Newton per mm squared is megapascals. Next, force BC or stress sa BC. So, force BC over stress area BC. So, 395.24 over area is 16 pi. Right? So, ilan yan? So, alpha B over 16 pi. 7.86 megapascals. So, 7.86 megapascals.
pascals, and that is your final answer. Okay? So, yan na yan. Yan na yung ating example number 2. Okay? So, hopefully, nasundan. Now, punta naman tayo sa kasunod na problem. Okay? So, ito. So, pinapahanap sa atin yung average compressive stress acting at points A and B. Nasaan yun? Nandun, no? Yun. Okay, so nandito naman na yung final answer sa figure. Well, it's okay. So, check natin. Paano nakuha yung final answer na yan? Okay? So, merong specific weight yung steel natin na 490 pounds per cubic feet. So, when we say specific weight, we can also call that as unit weight. And siya yung counterpart ni density. So, si density kasi nakabase sa mass. Si specific weight, or we can call it unit weight, siya ay nakabase sa weight. So, both of this property ng ating material indicates kung ano yung bigat niya per unit volume. Okay? Nakabase sa volume, kumbaga. So, ang pinapahanap dito, ano yung compressive stress sa point A and B. Nasaan yun? Yun, nandito si point A, nandun si point B. So, point lang yung dalawang yan, di ba? Okay? So, si point B, nasa medyo bandang gitna, okay, away from the center of the cylinder, and si A naman nasa gedi. So, spoiler na natin, parehas lang yung sagot sa dalawang to. Okay? Bakit? Unang-una, parehas silang point. Diba? Ano pa? Pangalawa, homogeneous and isotropic yung material. Again, ano pag sinabing homogeneous and isotropic? Yes, pare-parehas yung properties niya across all direction and across the whole volume. Pare-parehas. So, kung anong meron kay A, yun din ang meron kay B. How about the area? Again, point lang to, parehas. So, parehas yung area. How about the force? Parehas lang din. Bakit? Parehas sila ng location in terms of height. So, bakit po importante yung height sa part na to? Kasi, imagine, mayroong kang dalang tubig na parehas yung, wag na lang. Ito na lang mismo. Let's say, mas mataas to. Hindi 2.75. Yung weight niyan, mas magiging mabigat. Bakit po? Kasi tataas yung volume. So, imagine mo, if A and B lies on a different plane, meaning, si B nandito, let's say si A nasa bandang taas. Si A po, mas konti or mas magaan ang dadalhin niyang bigat or mas mababa yung force. Kasi konti lang nandito siya sa taas. Sino ba ang nakapatong kay A? Eh di yung nasa taas niya lang. Okay? So basically, ang force na nadadama ng dalawang points na to ay nakadepende sa kung ano man yung force na nakadagan or nakapatong sa kanila. Sa part na to, ang tinutukoy natin na force doon is yung weight. Specifically, yung weight ng casting. Okay? So, kunin natin yung weight na yan. So, kung drawing ka ng free body diagram, nasaan yun? Ito sa point na to. Dito. Okay, so, A and B lie on the same point. So, guess na natin or tanggapin na natin na parehas sila ng force. Kasi parehas lang yung nakapatong sa kanila. So, kahit ipaghiwalay natin yung dalawang to, again, ganun din naman. Parehas din naman yung force na nag-act. So, wala ding sense. So, lagyan mo dito ito yung point na to, kung nasaan si A and B. Okay? Again, parehas lang sila ng level, ha? So, ito kasi ay yung unit kasi or yung concept kasi ng unit weight and volume ay nasa hydraulics. Natatakel ng maigi. So, I am not sure if you are well-versed na sa topic na to. But, regardless, ang force na nag-act sa point na to, kung nasaan si A and B, is the weight. Okay? We can call it the weight of the steel. Okay, nakalagay dito, weight ST. Weight sub ST. And,
syempre may magre-resist sa dalawang yan. Okay, yun na yung material natin, syempre. Or kung nakapatong siya sa lupa, edi yung lupa, di ba? So, lagay mo na. Yan. Pero dahil tayo ay magkakat, okay? So, nagkat tayo, di ba? Sa part na to. Yan. Actually, ito na yung free body diagram natin eh. So, we have the weight of the steel and then this is your normal force, sabihin natin sa point AB. Ano ba magandang tawag? Sige, normal force na lang. Yan. So, nag-cut tayo sa part na to, lalabas yung normal force natin. Okay, siya na yung magre-resist basically. So, kanina may yung floor dito, si floor ang nagre-resist, nakapatong sa floor eh. So, nung nag-cut tayo, si N na yung normal force. So, alam mo naman na yan. So, ibig sabihin, dahil dalawa lang naman ang nandyan, normal force is equal to the weight. And normal force is equivalent to, ano ba yung weight? So, meron kang formula na mass times gravity para sa weight, pero sa problem na to, hindi siya applicable. Wala kasing binigay na mass. Pero pwede mo namang ipilit, hanapin mo muna yung mass. Pero yung mas mabilis, yung another formula, which is the unit weight times volume. So, kung hindi pa gets ang concept kung bakit sila, or bakit ganito ang nangyayari, pwedeng i-research, pero pwede rin gamitan mo ng unit analysis. The unit for unit weight is pound per cubic foot. Volume is cubic foot. So, obviously, magkakancel yan. Pounds ang may iwan. Okay? So, lagay mo na. 490 pound per cubic foot times natin sa volume. And anong volume ang tinutukoy? Yung volume na nasa taas no point na to. Kung nasaan yung A and B. So, that is area times height. Okay? Volume ng cylinder is area of the circle ng cylinder, which is pi over 4. Diameter is 0.75. Check nyo yung figure. And yung height ay 2.75. Okay, so from B hanggang doon sa tuktok. Okay, 2.75. Ito naman ay dire-diretso na. So the normal force is, so 490. 490 times 0.25 pi times 0.75 squared times 2.75. So, 595. Ito, double check ko na. Parang ano. 75, 490. So, 500. Radius pala tong 0.75. So, not pi over 4. Diameter si pi over 4. So, pi. Pi lang. Sorry. So, 2381.229. Ayan. So, 2381.2291 pounds. Okay, so area of circle is pi r squared if using radius, pi over 4d squared if using diameter. So, radius ang given pala, kaya hindi pwedeng pi over 4. So, you have the normal force. Wala na to? Wala na, di ba? Finish na. So, the stress is, or the average stress, kasi constant yung area, so average yung stress, constant ang force. So, same naman yan all throughout. You have the stress. Diretso ko na ha, gets mo na. Stress is force over area. Aling area? Area nung cross-section. Ano yung cross-section? Circular. Eh, di area ng circle. So, pi, radius is 0.75 squared. Okay? That's it. So, A over pi 0.75 squared. So, 1347.5. Ito ay naka-pounds, naka-inch squared. E di, pounds per inch squared. Okay? And on to our last problem. Punta tayo sa pinakahuli. For the normal stress. Meron pa sa shear. Okay? So, for the normal stress,
So, ang last problem, we have this member, AC, okay, subjected to a vertical force of 3 kilonewton. Nandun siya, nag-act at a distance x. So, hanapin daw natin ang position ng x na yan para yung compressive stress sa support C dito is equal to the average tensile stress in the tie rod AB. Saan yan? Ito, AB. Yo. So, kung iisipin mo nga naman, kapag nag-apply ka ng force kay AC, yung ilan sa force na yon, yung reaction, kumbaga, dadalhin ni AB. Yung iilan, dadalhin naman nung C. And for this problem, ang goal natin, sabi din, yung compressive stress kay C, so you can call that stress at C. The compressive stress at C equal dapat sa tensile stress sa AB. So, average tensile stress, kasi nga constant yung area, di ba? So, normal yon, or let's say equal naman all throughout. So, the average tensile stress at AB, so lagay natin, stress at AB. So, importante yan. So, knowing this, okay, so ang goal natin, ano dapat si X para mangyari to? Okay? So, wag ka na masyado muna mag-overthink. Isa-isahin natin yung mga bagay na alam natin. Alam natin na 3 kilonewton yung force na naka-apply. Alam natin ang area ni AB, yung area ng rod, which is 400. Okay, ito. The rod has a cross-sectional area of 400. And para naman kay C, ang area na pinapa-consider is the contact area. Nasaan yun? Yun, ito. Yun. So, the contact area at this point is 650. So, we are given the area. So, hindi lang natin ngayon sure ano yung forces. Pero alam natin na dapat equal yung stresses. So, we can start sa part na yun. Okay. So, pwede muna natin i-consider yun. So, i-visualize mo yung nangyayari. Yung stress sa C is obviously is equal to the force at C. Yung dito, ano pa ang direction nun? Diba? So, pababa. Okay, pababa yung force. Kung yung AC ang i-consider natin, pababa siya. And dun sa AB, pataas naman. Okay? So, basically, may force ka sa C and meron tayong area sa C. Area sa C. And para naman sa stress sa AB, meron din force. Yung force ng AB and yung area ni AB. So anyways, may areas na tayo, wala tayong forces. Eh di, isolve natin yung forces, pero maya-maya muna. I-try natin ngayon i-substitute yung mga areas dito sa forces natin at dito sa stress natin. Okay, let's do that. So, area or yung stress sa C equals sa stress sa AB, then we can say the force at C over area at C equals sa force AB over area sa AB. Okay, itong part na to, galing lang yan dito. Gusto lang natin ma-establish yung connection ng force sa C and yung force sa AB. So, i-substitute natin yung area ng C and area ng AB. So, AB is yung rod, C is yung may contact area na 650. So, we can do that. F sub C over 650 is equal to force AB over 400. So, pwede mong isimplify ito. Then, we can say that force at C is equal to 650 over 400 force AB. So, sana nakikita niyo yung nangyari, yung ginawa natin. Kinuhaan natin ng relationship yung force sa C and force sa AB.
So, depende sa problem, you might be required to do the same sa ginawa natin dito. So, titingnan mo kung necessary. Importante ang practice dyan. So, here, may nabuo na agad tayong connection sa dalawa. And definitely, sigurado tayo magagamit mo yan later on. So, right now, ang next step natin is to solve for FC and force AB. Or kung pwede, kung kaya naman, kahit sana diretso na sa X, hanapin agad natin. And to do that, we need to draw the free body diagram of this forces or systems of forces. So, drawing natin ha. So, lagyan natin si AC. Or itong beam na to, ito. Yan. Drawing natin. Ito yun. Okay. So, you don't have to make it ganito, naka-incline. Kasi, obviously, nakapatong siya doon. No? Ito, flat naman yun, di ba? Okay. So, flat yun, yung taas. And, maglagay tayo ng reaction doon. Okay. So, your direction doesn't have to be right, di ba? Aware naman tayo doon, kahit mali yan. Itatama naman yan ang solution mo. Merong nakabagsak na force. Okay, pero actually tama to. Siyempre, imagine, may pababa dyan. Malamang, paangat dapat dito, di ba? Okay, hindi pwedeng pababa din. Hindi niya pababa. So, pataas dapat yan. Okay, we have 3 kilonewton force. And, yung distance niya doon sa A is not sure. This is point A. Okay. And dun sa A, syempre, may reaction doon na pataas. This is, let's call this the force BC. Na-imagine mo na ang nangyari. Okay, so para kang nag-cut doon. Yun. So, yung force AB pala, bakit BC? So, force AB. So, you have the force AB dito sa A, syempre. Nag-act, yung paakyat. And then, itong pataas na to, ito na si force BC. Kasi wala naman na po ibang force sa part na ito. Okay, kahit mag-cut ka sa gitna, yung normal force dyan, si BC lang din naman. Okay? So, this is your equation. Yan. So, your next step is to bawasan sana yung mga unknown. Kasi right now, meron tayong tatlong unknown. Yung AB, BC, and X. Diba? So, pwede natin gawin, mabawasan yung unknown by substituting yung, but FBC pala? FC lang. Yung value ng FEC na na-solve natin earlier. Or not a value, yung variable. Kumbaga, ito. So, FC is equal to 650 over 400 force AB. Now, meron na lang tayong dalawang unknown. Yung force sa AB and CX. Okay? Ngayon, siguro naman, naisip mo na kapag nag-summation tayo ng forces Y or vertical, may masasolve na agad tayo. Tama? Yes? Kasi FAB na lang yung unknown natin na naka-vertical. So, lagay mo na. Downward is equal to upward. So, you have the force AB. Nasaan po yun? Ito po, ito. Yan. Plus, FC, na pataas din, pero ito nga yung equivalent niya. So, lagay mo na. So, 650 over 400 force AB equal saan? Sa 3 kilonewton. Okay? And, masasolve mo na si force AB. Okay ba tayo dyan? Meron. So, 3 over 1 plus 650 over 4. So, you have 8 over 7 kilonewton. Okay? So, ito na yung value ni FAB. Ayan. Now, nakuha mo na si force AB. Basically, isa na lang yung unknown. Si X na lang. Ano kaya ang gagawin? Hey, yes. Magmo-moment tayo dito kay C. Dito sa part na to. Tawagin na lang natin C. Okay. So, summation ng moment at C. So, walang moment na dala si C. So, magmo-moment tayo dyan.
Let's say pag gano'n, is equal to pag gano'n. Okay? Kasi kita mo naman, anong forces na lang ang bibilangin mo diyan? Si AB and si 3. Okay? Sana nasusundan yung nangyayari, 'no? Kapag nag-moment tayo sa C, you have force AB which is acting clockwise. So 8/7 times the distance na based on the figure is 200. Yan, 200. Okay? So this is force AB. Equal sa 3 kilonewton na clockwise. Dalawa lang naman sila, eh. How about the distance? So yun. Yan. Sir, wala naman pong given. Kaya nga, 'di ba? Kasi nga yun ang pinapahanap. Kung ito ay 200, 'di ba? Nandun na yun, and ito ay x. Ano 'to? Isip ka? Yes, 200 minus x. Lagay mo na. Ito na, 200 minus x. Ito na yan. So, 200 minus x, and yes, masasolve mo na si x dyan. So, 8/7. 200 divided. So, x is 123.81 mm. And yes, ito na yung final answer. So, in essence, ang ginawa mo, ginamit natin yung binigay na condition na dapat equal ang tensile stress sa AB sa compressive stress sa BC para makuha yung X. Okay, so inuna lang natin kunin yung relationship, pero pwede ka mag-start sa free body diagram. Basta yung mga considerations sa problems, huwag mong kalilimutan. And wag mong i-take na isang bagsakan, masolve mo agad. Diba? Step by step tayo. Isa-isa lang. Kakalmahan mo yan. So here, repeat mo na lang kapag may hindi nasundan. So sana naintindihan ang mga bagay-bagay. Kapag may tanong, huwag mag-hesitate magtanong o ilagay sa comment. Thank you so much for listening. I need you.